Ika nga ni Kaido, hindi Devil Fruit users ang magdo-dominate sa mundo, kundi ang mga Haki users. Hello guys, MK here at sa video na ito pag-usapan natin ang top 7 Haki users sa One Piece. Disclaimer, ang mga One Piece character na babanggitin ko sa video na ito ay personal top 7 Haki users ko na part ng main storyline ng One Piece. Meaning yung mga non-canon characters tulad nila Douglas Bullet at Bandy World ay hindi kasama sa ating listahan. Paano ko nga ba sila ililista at anong factors para makasama sa ating listahan ang isang character? Meron tayong tatlong factors na pwede nating i-consider dito. Number 1, kailangan known Haki users sila. So kahit Devil Fruit user ang isang character ay pasok sa ating top 7. Number 2, power scale at range ng kanilang Haki. At number 3, appearance at impact ng kanilang Haki sa isang episode ng manga o ng anime. Ibig sabihin, kung hindi pa nakikita kung gaano talaga kalakas ang isang Haki, ay hindi natin sila mako-consider or masasama dito sa ating top 7. Konting recall, may tatlong uri ng Haki, ang Armament, Observation at Conqueror's Haki. At hindi lahat ng character sa One Piece ay taglay itong tatlong Haki. Yung iba, isa lang o dalawa lang, at ang Conqueror's Haki ang pinaka-rare sa lahat dahil ang nagkaroon lang nito ay ang mga candidate para tawaging king sa anumang aspeto sa mundo ng One Piece. So wag na nating patagalin pa, umpisa na natin itong top 7 the most powerful Haki users. Number 7, Roronoa Zoro. Pagkatapos nga ng time skip, makikita natin sa mga sumunod na arc ang paggamit ni Zoro ng Haki at ang una nga natin nakita dito ay ang Armament Haki sa Dressrosa. Bagamang maraming mga senyalis na nagpapakita sa mga previous episodes ng One Piece ang paggamit ni Zoro ng Observation Haki. Hindi pa natin ma-confirm ang mga ito, ngunit nang dumating ang time skip, nalaman na natin na confirmed Observation na Haki user ring itong si Zoro. Isa pa sa notable part dito ay ang paggamit nga ni Zoro ng Conqueror Haki sa laban nila nitong si King. Number 6, Don Quixote do Flamingo. Wala naman siguro magtataka o question kung may haki nga itong si Do Flamingo. Nakita naman natin sa Dressrosa arc sa laban ni Luffy ang labis na pagpapakita kung gaano talaga kalakas ang Haki nitong si Do Flamingo at taglay rin niya ang tatlong uri ng Haki. Nakikita naman natin sa Dressrosa arc ang unang beses na nagtagpo o naglaban ang dalawang may Conqueror's Haki sa laban ni Luffy at Do Flamingo. At hindi na ako magdadagdag pa ng ibang detalye dito dahil nakikita na naman natin sa video kung ano at gaano kalakas ang impact ng merong Conqueror's Haki. Para naman sa number 5, meron tayong dalawang nag-tie dito at iyon si Sharatin Lin at si Kaido. Nasaksihan nga natin sa mga latest chapter ng One Piece anime sa Whole Cake Island Arc at Wano Island Arc kung gaano kalakas at makapangyarihan itong two former Emperor of the Sea na sila Big Mom at Kaido. Sa totoo lang, nahirapan na akong i-power scale silang dalawa dahil tingin ko halos magkatimbang lang ang kanilang mga Haki. Siyempre, matik na maraming bias kay Kaido katulad ko kasi nga naman siya yung nakatapat ni Luffy at dahilan para lumabas ang Gear 5 na talagang kinabiliban natin. Pero kung sakaling si Big Mom man ang makatapat ni Luffy that time ay tingin ko ay ganoon pa rin ang magiging resulta. Number 4, ang hero ng mga marine, Monkey D. Garp. Nasaksihan nga natin sa Hachinoso ang isang halimaw na marine at ito ay si Garp. Sino ba namang makakagawa na sa isang suntok mula sa ere ay halos mawasak ni Garp ang buong isla na noon ay akala natin ay physical strength at armament haki lang ang meron dito kay Garp. Pero isa nga sa dahilan ng pagkakawatak ng Rocks Pirate itong si Garp sa God Valley Incident. At kung hindi mo pa napapanood ang aking video, tignan mo na lang yung link o i-click mo yung link na nagbiblink dun sa itaas para mapanood mo ang latest episodes ng One Piece sa manga. Isa pang patunay na sadyang malakas ang haki ni Garp
ay sa sinabi ni Goldie Roger na kung gusto ng Marine na mahuli siya at madakip ay ipadala si Garp o si Sengoku. Habang tayo nagpapatuloy, huwag kalimutang pindutin ang like, comment, share at subscribe sa ating YouTube channel bilang suporta at follow kung ikaw naman ay nanonood sa Facebook. Thank you Nakama. Number 3. Charlotte Katakuri. Bakit nga ba si Katakuri ang inilagay ko sa pangatlong spot kaysa kina Big Mom Kaido at Garp? Isa sa mga pinakamalaking impluwensya sa paghusay ng haki ni Luffy, itong si Katakuri. Si Katakuri rin ang nagpakita sa atin na posibleng maging isang malakas na sandata sa paglaban ang paggamit lamang ng haki. Sabi nga ng ilan sa One Piece community, future sight nga raw ang tawag dito na kayang ipredict ni Katakuri 5 seconds ang future mula sa isang atake o kung anuman ang mangyayari. Taglay rin dito ni Katakuri ang tatlong uri ng haki. Para naman sa number 2, Monkey D. Luffy. Tatapos nga lang ng Wano arc sa One Piece anime at nakita natin kung gaano kalakas ang potensyal ng isang nagtataglay ng Conqueror's haki. Buruin mo, sino ba naman makakagawa ng ganong kalakas ng uri ng haki na kayang i-combine ang lakas ng kanyang devil fruit? Habang naglalaban nga sila Luffy at Kaido, laking gulat itong si Kaido dahil tila kakaiba at nakakapangilabot ang haki na nakikita niya kay Luffy. Nasaksihan rin natin ang development ng mga haki ni Luffy mula sa training kay Riley sa isla ng Rosokaina at pagtuklas ng Advanced Observation haki naman mula kay Katakuri. Advanced Armament haki naman na tinatawag ring Ryo sa Wano mula kay Yogoro at Advanced Conqueror's haki naman sa laban nila ni Kaido. Pero bakit ganon? Kung na-unlock na ni Luffy ang lahat ng Advanced haki, pero bakit hindi pa rin siya yung nasa number 1 spot? So bago tayo dumako para sa number 1 spot ng listahan, ito ang mga honorable mentions sa ating top 7 haki users. At para naman sa ating number 1 spot, Shanks. Alam ko maraming nagtataka bakit nga ba si Shanks ang nasa number 1 spot ko at hindi si Goldie Roger. Kagaya nga ng nabanggit ko sa umpisa ng video na ito, isa sa mga factors natin ay ang appearance ng haki. Isa na nga sa masasabing sadyang malakas talaga ang haki ni Shanks ay itong eksena kung saan mula sa malayong parte ng New World ay nagawa niyang paratingin ang presensya at haki niya sa Wano na naging dahilan ng pagtigil ng pag-atake ni Green Bull kila Momonosuke sa Wano. Binuksan lang niya ng konti yung espada niya at ganun na, di ba? Ganun na agad ang presensya na nagawa niya. Tawagan natin dito ay ang Wi-Fi haki. Isa pa nga dito ay ang range ng kanyang Conqueror's haki sa One Piece film Red. Halos buong isla nga ay pinayanig niya sa kanyang Conqueror's haki na naging dahilan ng pagtigil sa pagsugod nila Kizaru at Fujitora. Ayun lang, sa current episodes ng One Piece, nakita natin kung gaano kalakas ang isang karakter na merong haki. Kung tingin mo ay may ibang dapat na nakalagay sa top 7 ng ating listahan, comment down below at pag-usapan natin yan.
Maraming salamat sa patuloy na suporta at panonood sa ating mga content. Huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. At goal ko bago matapos ang taong ito ay umabot tayo sa 20,000 dito sa ating YouTube channel. Kaya baka naman. Hanggang sa muli mga nakama, Master Kamote here. See you in the next one. Peace.